Hoy, naka-admit ako sa VIP suite, kaya bilisan mo at dalhin mo rito ang pambayad sa ospital. Bilis! Hoy, na-admit ako sa VIP suite ng Del Rosario Medical Center. Pumunta ka rito ngayon din at bayaran mo ang milyon-milyong gastos. Bilisan mo! Isang sigaw na halos pumunit sa eardrums ang umalingaw-ngaw, 15 taon. Ganoon katagal ang mga taon na namuhay si Isabela sa ilalim ng takot dahil sa nakakakilabot na boses na iyon. Ngunit ngayon, sa halip na yumuko at humingi ng tawad gaya ng dati, isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela habang malamig siyang nagtanong, "Sino po sila? Mukhang wrong number po kayo. Ano? Baliw ka ba? Ako ito, ang biyenan mong si Lourdes." Ang nagwawalang boses ng babae sa kabilang linya ay agad niyang pinutol. Tahimik na pinatay ni Isabela ang kanyang telepono. 5 araw pa lang ang nakalipas mula nang pirmahan niya ang annulment papers. Hindi pa rin nila alam na mas malayo pa sila sa pagiging estranghero sa isa't isa at inaakala pa rin nilang si Isabela ay kanilang personal na ATM. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, hindi nila sukat akalain kung sino ang totoong may-ari ng ospital na papasok sa pinakamagarang VIP suite na kanilang inuukupa. Bago magsimula ang kwento, mangyaring i-like ang aming video at mag-subscribe sa aming channel. Naway mapuspos ng kaligayahan ang inyong kinaroroonan. Simulan na natin ang kwento ngayong araw. 5 araw na hapon mula ng formal na mapawalang bisa ang kanilang kasal sa korte. Abala si Isabela sa pag-aayos ng kanyang mga gamit sa sala ng bago niyang kondominium nang tumingin siya sa cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Sa screen, nakasulat ang pangalang Biyenan bilang caller. Pinagmasdan niya ito sandali bago dahan-dahang sinagot ang tawag. "Hoy, nasaan ka? Bakit ngayon mo lang sinasagot ang tawag ko?" Ang malakas na boses ni Lourdes ay bumulwak mula sa speaker. "Alam mo ba kung nasaan ako? Nasa Del Rosario Medical Center ako, yung pinakamalaki at pinakamahal na ospital." Hindi umimik si Isabela. "Naka-admit ako sa VIP Presidential Suite, yung pinakamaganda at pinakamagarang kwarto, Room 702. Naintindihan mo?" Lalong lumakas ang boses ni Lourdes. "Tigilan mo na ang pagdadahilan at magdala ka rito ng pera. Ngayon din, bayaran mo lahat ng gastusin ko sa ospital. Narinig mo ba ako?" Isang mahinang pagtawa ang kumawala sa bibig ni Isabela habang bahagyan niyang inilayo ang telepono sa kanyang tainga. "Akala mo ba barya lang ito? Milyon-milyon ito, milyon-milyon. Yung paunang bayad pa lang para sa araw na ito ay kalahating milyon na. Hoy, nakikinig ka ba? Bingi ka ba? Bakit hindi ka sumasagot?" Sigaw ni Lourdes. "Diyos ko, mamamatay na ako. Ang sakit-sakit ng buong katawan ko, pero itong manugang ko ni anino hindi maipakita. Alam mo ba na ang upa lang sa kuwartong ito ay mahigit 50,000 kada araw? Idagdag mo pa ang mga test at gamutan, aabutin ito ng milyon-milyon. Kaya huwag ka nang maraming satsat at magmadali ka nang magdala rito ng pera." Malamig na nagsalita si Isabela. "Sino po sila? Ano? Anong sabi mo?" Tila natigilan si Lourdes. "Mali po yata ang tawag ninyo. Sino po ba sila?" Ang boses ni Isabela ay kasing lamig ng yelo. Abay, nasisiraan na yata ng ulo ang babaeng ito. "Tinatanong mo kung sino ako? Nagbibiro ka ba sa iyong biyenan na parang diyosa? Hindi mo ba talaga ako kilala? Ako ang nanay ni Paulo, ang biyenan mong si Lourdes. At ano naman po ngayon? Hindi ko po kayo kilala. Ibababa ko na po ito." "Hoy! Hoy! Baliw ka na ba talaga? Tuluyan ka nang nasiraan ng bait." Nanginginig ang boses ni Lourdes. Agad na pinindot ni Isabela ang end call button. Nang magdilim ang screen, matagal niyang pinindot ang power button para tuluyan itong patayin. Inilapag ni Isabela ang cellphone sa mesa at binuksan ang isang drawer. Kinuha niya ang resibo ng bayad sa matrikula ng kanyang anak na si Sofia sa isang prestihiyosong high school.
Sa tabi nito, kinuha rin niya ang kontrata ng pag-upa sa bagong kondominium at maingat na inilagay sa kanyang bag. Samantala, sa loob ng pinakamagarang VIP Suite 702 ng Del Rosario Medical Center, ibinato ni Lourdes ang kanyang cellphone sa sahig. Nakakainis! Ang kapal ng mukha! Paanong nangyari na ang isang manugang ay basta na lang binabaan ng telepono ang kanyang biyenan na parang diyosa, lumikha ng malakas na kalabog ang pagbagsak ng cellphone. Tiningnan ni Lourdes ng masama ang katabing caregiver. Hoy ate, nakita mo ba iyon? Yung walang utang na loob na iyon, basta na lang ako binabaan ng telepono. Isang hamak na manugang, pinatayan ako ng tawag. Dahan-dahang nagsalita ang caregiver. Naku ma'am, delikado po iyan. Kumalma po muna kayo. Baka atakihin kayo sa puso niyan. Tataas ang presyon ninyo. Kumalma? Sa tingin mo ba makakalma ako ngayon sa lagay kong ito? Sigaw ni Lourdes. Saan ka nakakita ng isang manugang na pulot lang sa kung saan na magtatanong ng sino po sila sa biyenan niya? Ma'am, pakiusap po. Huwag po kayong ganyan. Kumalma po muna kayo. Pagpapatuloy ng caregiver. Dinampot ni Lourdes ang baso ng tubig sa mesang katabi ng kama. Dapat nga lumuhod siya sa harap ko at magmakaawang patawarin ko, pero ang kapal ng mukha niyang baliwalain ako. Ibinato ni Lourdes ang baso patungo sa caregiver. Gulat na napaatras ang caregiver. Bumagsak ang baso sa sahig at tumapo ng tubig. Isang ulilang walang magulang na kinupkop ko. 15 taon ko siyang pinakain at binuhay, pero isa siyang ahas na walang utang na loob. Ang dami kong ginawang kabutihan sa kanya. Mula sa sofa kung saan siya nakahiga, nagsalita si Paulo na may halong inis. Ma, naman, bakit ba ang ingay-ingay mo? Ang sakit sa tenga, hindi ako makapag-concentrate sa laro ko. Pwede bang tumahimik ka muna? Nakatutok lang si Paulo sa screen ng kanyang smartphone. Sa screen, isang mobile golf game ang nakabukas. Hoy, Paulo Cruz, sa tingin mo ba oras ito para maglaro lang dyan? Sigaw ni Lourdes kay Paulo. Yung asawa mo, binabastos ang nanay mo na parang diyosa, tapos ikaw diyan, parang pipi na walang pakialam. Hindi ka ba kikilos? Hay nako ma, kasi naman, palagi mo siyang sinisigawan at masyado mong dinidiin, kaya ayan, tumakas tuloy. Dapat kasi hinay-hinay lang. Sagot ni Paulo nang hindi inaalis ang tingin sa laro. Ano? Anong ginawa ko? Ako pa ang sobra? Hoy, walang hiya kang bata ka. Matapos kitang palakihin ng buong hirap, ako pa ngayon ang sisisihin mo. Lalong lumakas ang boses ni Lourdes. Kahit na ano pa ang nangyari, hindi dapat ganoon ang trato niya sa biyenan niya. Bastos talaga. Alam ko naman na bastos iyon. Masyadong walang modo. Alam mo pala, bakit kalmado ka lang dyan? Tawagan mo siya ngayon din. Dalhin mo siya rito sa harap ko. Ma, pwede namang mamaya na lang siya sermonan pag-uwi natin. Huwag na nating pahirapan ang sarili natin na papuntahin pa siya rito. Bumuntong hininga si Paulo. Mamaya? Paanong mamaya? Kailangan na natin ng pera para sa ospital ngayon. Kailangan nating magbayad ng $250,000 ngayon din para hindi tayo palayasin. Hinampas ni Lourdes ang kama. Isang text message notification ang lumitaw sa screen ng smartphone ni Paulo. Lampas na po ang due date ng inyong utang. Tumawag po agad. Isang text mula sa isang illegal na pautangan. Binura ni Paulo ang notification at bumalik sa paglalaro. Bumukas ang pinto ng kuwarto. Pumasok ang isang staff mula sa billing department na may dalang mga dokumento. Magalang siyang yumuko at nagsalita. Ma'am, hindi pa po nababayaran ang depositong $500,000 para sa VIP suite. Kailan po kaya ito mababayaran? Iwinasiwas ni Lourdes ang kanyang kamay mula sa pagkakahiga sa kama. Ano ba yan? Bakit ba nagmamadali ka? Parang wala kaming pera. Maghintay ka lang sandali. Darating din ang mayamang manugang namin, dala-dala ang isang sako ng pera. Pero ayon po sa patakaran ng ospital, kailangan po ng paunang bayad sa unang araw pa lang ng admission.
Mahihirapan po kami kung patatagalin pa. Paliwanag ng staff na may bahid ng pag-aalala. Wala ka bang pangunawa? Sinabi ko nang maghintay ka lang, di ba? Sigaw ni Lourdes. Papunta na rito ang manugang ko, nagmamadali na iyon. Sigurado, sa loob ng 1 oras, hingal kabayo siyang darating dito. Paumanhin po ma'am, pero mahigit 3 oras na po kayong naka-admit. Hindi na po kami pwedeng maghintay pa. Ipinakita ng staff ang mga dokumento. Kung hindi po mababayaran ang 5,000 ngayon din, mapipilitan po kaming iproseso ang inyong discharge. Discharge? Palalayasin mo ako sa kwartong ito? Ang kapal ng mukha mong sabihan ako na umalis? Bumangon si Lourdes mula sa kama. Kilala mo ba ako? Ako ang pinaka-VIP sa Del Rosario Medical Center. Alam mo ba kung gaano kalaking pera na ang ginastos ko sa ospital na ito, tapos sasabihan mo akong umalis? Paumanhin po. Pero ang patakaran ng ospital ay para sa lahat ng pasyente. Walang po kaming exemption, kalmadong sagot ng staff. Tumayo si Paulo mula sa sofa at lumapit sa staff. Itinigil niya ang paglalaro at marahas na itinulak ang balikat ng staff. Aba, ang tigas naman ng ulo mo. Sinabi ng papunta na ang asawa ko, dala-dala ang 1 sako ng pera. Bingi ka ba? Kung sinabing maghintay, maghintay ka. Bakit ang kulit-kulit mo? Muntik nang matumba ang staff. Sir, hindi po tama iyan. Huwag po kayong manakit. Gulat na sabi ng staff. Ano, pananakit? Nakakatawa ka naman. Sinuntok ba kita? Tinulak lang kita ng kaunti para umalis ka. Ang arte mo naman. Muling itinulak ni Paulo ang balikat ng staff. Kung ipagpapatuloy niyo po iyan, tatawag na po ako ng security. Ang patakaran ay patakaran. Bibigyan ko po kayo ng 1 oras. Kung hindi mababayaran ng 250,000 sa loob ng 1 oras, mapipilitan po kaming paalisin kayo. Ang ingay mo, lumayas ka na. Tatawagin ka namin kapag nandito na si Isabela at nakapagbayad na. Huwag kang paikot-ikot dito, nakakairita ka. Itinulak ni Paulo ang staff palabas ng pinto. Oo, lumayas ka. Isusumbong kita sa pinakamataas na hepe ng billing department para matanggal ka sa trabaho. Tandaan mo yan. Sigaw ni Lourdes mula sa likod. Napilitang lumabas ng kwarto ang staff. Akala mo kung sino, staff lang pala ng ospital. Ang yabang. Kapag dumating si Isabela at inilabas ang makakapal na pera, tikom din naman ang bibig niyan at yuyuko pa. Bulong ni Paulo habang umiling. Pagsara ng pinto, nanginginig na tinawagan ni Paulo ang numero ni Isabela. The number you have dialed is currently switched off. Please try your call later. Isang boses ng operator lang ang narinig. Ano ba to? Nasisiraan na ba talaga ng ulo ang babaeng iyon? Ang kapal ng mukha niyang hindi sagutin ang tawag ng asawa niya at patayin pa ang cellphone. Kakaiba. Dati, 1 ring pa lang, sasagutin na niya agad. Tinitigan ni Paulo ang kanyang telepono. Ano na? Bakit nakatunganga ka lang diyan? Tawagan mo ulit. Baka naman tinakbuhan na niya tayo dala ang pera. Ano? Tawagan mo ulit. Sigaw ni Lourdes. Ayaw nga pong sumagot. Patay nga ang cellphone niya. Nakakainis. Sa lahat ng oras na kailangan natin siya, saka pa siya nagkakaganito. Inis na sagot ni Paulo. Ano? Patay ang cellphone? Nasisiraan na talaga ng bait ang babaeng iyon. Kung ganoon, sa landline sa bahay ka tumawag. Bilis. Ma, matagal nang putol ang landline natin. Di ba pinaputol natin noong lumipat tayo para makatipid? Diyos ko, nakakabaliw. Kung ganoon, tawagan mo lahat ng kaibigan niya. Alamin mo kung saan siya nagtatago. Iwinasiwas ni Lourdes ang kanyang kamay. Wala siyang kaibigan, ma. Alam niyo naman iyon. Laging trabaho lang ang inaatupag ni Isabela, kaya wala siyang panahon sa mga kaibigan. Napaupo si Paulo sa sofa. Kung ganoon, tawagan mo yung restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Tanungin mo yung manager doon. Hay nako, matagal na siyang umalis doon kasi mahirap daw ang trabaho sa kusina. E di doon sa call center ng Grab na pinapasukan niya bilang driver sa gabi. Matagal na rin siyang hindi pumapasok doon. Nakakabaliw talaga. Saan kaya nagsuot ang babaeng iyon?
Muling humiga si Lourdes sa mamahaling kama at pinindot ang nurse call button. 1, 2, 3 beses. Paulit-ulit niyang pinindot ito ng marahas. Dinampot niya ang menu ng restaurant na katabi ng kama at ibinato sa sahig. Nagkalukot-lukot ang mga pahina nito. Hump! Akala niya makakatakas siya. Asa pa siya? Konting panahon lang, gagapang din iyon pabalik dito, dala-dala ang pera at magmamakaawang patawarin ko. Tandaan niyo yan, bulong ni Lourdes sa sarili. Tama ka ma. Paano naman mabubuhay si Isabela nang wala tayo? Siguro nahihirapan lang siyang makahanap ng kalahating milyon, kaya natatagalan. Imposibleng hindi siya darating. Muling humiga si Paulo sa sofa at binuksan ang calculator app sa kanyang smartphone. Nag-calculate siya kung gaano katagal aabutin para makahanap ng pera si Isabela. Hindi naman ito 100,000, kalahating milyon ito. Siguro 1 oras siyang magmamakaawa sa iba't ibang tao o baka 2 oras. Sana dumating na siya agad para hindi na ako mapagod. Bulong ni Paulo habang nagpipindot sa screen. Kahit gaano pa siya katagal, dapat nandito na siya bago maghapunan. Kung hindi, babalian ko talaga ang mga binti niya, sabi ni Lourdes habang nakatingin sa kisame. Siya nga pala, sikat daw ang pagkain sa VIP menu ng ospital na ito. Pagdating ng manugang ko, gagamitin ko ang pera niya para umorder. Ano kaya ang masarap? Lobster thermidor o malaking wagyu steak? Ma, wag muna nating isipin ang menu. Hintayin muna natin si Isabela na dumating at magbayad. Gutom na rin ako, kaya pagdating niya, order tayo agad. Sagot ni Paulo habang naglalaro. Sige, sige. Pagdating ng walang hiyang iyon, kukunin ko muna ang kalahating milyon bago tayo kumain ng masarap. Samantala, sa mga sandaling iyon, sa parking lot ng isang coffee shop, sa loob ng isang itim na sedan, inilagay ni Isabela ang kanyang bag sa kanyang kandungan. Binuksan niya ito. 1 click ang narinig. Kinuha niya ang isang makapal na leather binder at inilagay sa kanyang kandungan. Sa loob nito, maraming mga dokumento. Nasa pinakaibabaw ang isang deed of assignment na naglilipat sa kanya ng pinakamalaking share sa Del Rosario Foundation. Sa ilalim nito, ang orihinal na kopya ng huling habilin ng kanyang lolo, si Don Eduardo Del Rosario, na may malinaw na pirma. Tinuro ni Isabela ang petsa sa deed of assignment. Sinuri niya ang bawat detalye ng selyo. Lahat ay perpekto. Nagsalita si Isabela sa driver na nakaupo sa harap. Manong, wag na po tayong dumaan sa main entrance ng Del Rosario Medical. Doon na po tayo diretso sa exclusive entrance ng VIP wing. Tumingin ang driver sa rearview mirror at sumagot, Opo, Ma'am Chairwoman, aalis na po tayo. Pinaandar ng driver ang sasakyan. Dahan-dahan itong umalis. Mula sa kanyang bag, kinuha ni Isabela ang isang nameplate. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang panyo at maingat na pinunasan ito. Del Rosario Foundation, Chairwoman Isabela Santos. Kumikinang sa sikat ng araw ang mga nakaukit na letra. Ibinalik ni Isabela ang nameplate sa loob ng bag. Sa bintana, papalapit na ang gusali ng Del Rosario Medical Center. Isinara ni Isabela ang binder at ang kanyang bag. Ang kanyang mga mata ay malamig at desidido. Sinimulang hanapin ni Paulo ang mga numero ng kakilala ni Isabela sa kanyang contacts. Mabilis niyang ini-scroll ang screen. Nasaan na ba yung numero ng mga kaibigan ni Isabela? Tinawagan ni Paulo ang mga numerong dati niyang naririnig na kausap ni Isabela. Unang numero. We are sorry. The number you have dialed has restricted incoming calls. Isang boses ng operator ang narinig. Ano? Nakablock ako? Kumunot ang noo ni Paulo. Pangalawang numero. We are sorry. The number you have dialed has restricted incoming calls. Parehong boses. Pati ito. Sunod-sunod niyang tinawagan ang 3 at 4 na numero. Lahat ay naka-call barring. Anong problema ng mga ito? Bakit nila ako blinok? Tinitigan ni Paulo ang cellphone at kinagat ang labi. Ano na? Nahanap mo na?
Sigaw ni Lourdes mula sa kama. Ayaw po nilang sagutin. Inis na sagot ni Paulo. Ayaw sagutin. E di i-text mo. Paano kung nakablock din ang text? Kahit na, subukan mo. Bilis. Utos ni Lourdes. Habang naglalakad-lakad si Paulo sa pasilyo at akmang magte-text, isang notification ang lumitaw sa kanyang telepono galing kay Angela, ang kanyang kabit. Babe, hindi daw nag-go yung bayad sa luxury bag na binili natin. Tumawag yung credit card company. Natigilan si Paulo. Agad na dumating ang pangalawang text. Yung card na ginamit mo sa department store, over the limit na. Ayusin mo agad. Mahigpit na hinawakan ni Paulo ang telepono. Dumating ang ikatlong text. At saka, kinansela na rin daw yung hotel reservation natin para sa weekend. Anong nangyayari sa pera mo? Kinagat ni Paulo ang labi at nag-reply kay Angela. Sandali lang, aayusin ko. Pagkatapos mag-reply, naglakad si Paulo papunta sa dulo ng pasilyo. Binuksan niya ang pinto ng fire exit. Tahimik sa loob. Kumuha si Paulo ng isang sigarilyo mula sa bulsa at isinubo. Sinindihan niya ito. Dahan-dahang umakyat ang usok. Anak ng, kailangan ko ng pera. Bulong ni Paulo sa sarili. Ano na bang ginagawa ni Isabela? Hindi man lang sumasagot sa tawag. Humithit si Paulo ng malalim. Samantala, sa loob ng kuwarto, hinalughog ni Lourdes ang mesang katabi ng kama. May kinuha siyang isang makulay na flyer. Isang menu ng isang fine dining restaurant. Binuklat niya ito. Wow, mukhang masarap ito. French cuisine daw. Pumasok ang isang nurse para i-check ang kanyang IV drip. Agad na ipinakita ni Lourdes ang flyer. Hoy, miss, i-order mo ito ngayon din. Tiningnan ng nurse ang flyer na may pag-aalala. Paumanhin po, ma'am, pero bawal po ang pagkain galing sa labas ayon sa patakaran ng ospital. Ano? Bawal? Magbabayad naman ako. Bakit bawal? Lumakas ang boses ni Lourdes. Kahit po sa VIP suite, pareho po ang patakaran. Para po ito sa kalusugan ninyo. Paliwanag ng nurse. Kalusugan? Anong pakialam mo sa kung anong kinakain ko? Sigaw ni Lourdes. Kailangan niyo po naming sundin ang patakaran. Yumuko ang nurse. Biglang tumayo si Lourdes at hinablot ang name tag ng nurse. Anong pangalan mo, ha? Nagulat ang nurse at napaatras. Bitawan niyo po ako. Bitawan? Bakit kita bibitawan? Lalong hinigpitan ni Lourdes ang hawak. Nahila ang uniforme ng nurse. Kilala mo ba ang may-ari ng ospital na ito? Isang tawag ko lang. Nagsimulang magmura si Lourdes. Sinubukang alisin ng nurse ang kamay ni Lourdes. Pasyente, kumalma po kayo. Kumalma. Bakit ako kakalma? Lalong lumakas ang sigaw ni Lourdes. Sa wakas, nakawala ang nurse at tumakbo palabas ng kuwarto. Tumakbo siya papunta sa nurse's station sa dulo ng pasilyo. Head nurse, yung pasyente sa 702, hingal na sabi ng nurse. Tumayo ang head nurse mula sa kanyang computer. Anong nangyari? Yung bantay po, hinablot ang name tag ko at minumura ako. Nanginginig na paliwanag ng nurse. Agad na dinampot ng head nurse ang telepono. Pakiconnect ako sa billing department. Maya-maya, sumagot ang isang staff. Ire-report ko po ang gulo na ginagawa ng pasyente sa VIP 702. Kalmadong sabi ng head nurse. May paninigaw at pananakit na nangyari sa isang nurse. Sige po, ire-report ko agad sa legal department. Sagot ng staff. Makalipas ang ilang minuto, sa opisina ng legal department ng Del Rosario Medical Center, nasa ibabaw ng mesa ni Attorney Marco Reyes, ang hepe ng legal department, ang medical chart ni Lourdes. Binuklat niya ito at binasa. Sabi ng isang staff na nakatayo sa tabi niya, si Mrs. Lourdes Cruz po ay na-admit kaninang umaga, pero hindi pa po nagbabayad ng deposito. Nasaan ang bantay? Tanong ni Marco. Ang anak niya po, si Paulo Cruz. Kung titingnan po natin ang dati niyang records, tinuro ng staff ang computer screen. Lumapit si Marco. Sa screen, nakalista ang mga dating record ni Paulo sa ospital. May record po siya ng paninira ng gamit sa emergency room noong 1 taon. I-click,
NG staff ang record. Minura niya raw po ang isang nurse at sinipa ang isang upuan. Maingat na binasa ni Marco ang nasa screen. Ngayon naman, sa VIP wing siya ng gugulo. Hinimas ni Marco ang kanyang baba. Ano po ang gagawin natin? Tanong ng staff. Kinuha ni Marco ang telepono. Paki-connect ako sa head of security. Maya-maya sumagot ang hepe. Sir, si Attorney Marco Reyes po ito ng legal. Kalmadong sabi ni Marco. Pakihanda po ang proseso para sa forced discharge ng pasyente sa VIP 702. Forced discharge po, tanong ng hepe. Opo, dahil po sa panggugulo ng pasyente at ng kanyang bantay, sagot ni Marco. Mag-deploy po kayo ng 6 na security personnel sa VIP wing. Sige po. I-deploy ko na po agad, sagot ng hepe. Ibinaba ni Marco ang telepono at sinabi sa katabing staff. Gumawa ka na ng draft ng complaint para sa disturbance of public order at unjust vexation. Sisimulan ko na po ngayon din. Bumalik ang staff sa kanyang upuan at nagsimulang mag-type. Tumanaw si Marco sa bintana. Malalim ang iniisip. 6 na buwan bago ang annulment. Nasa isang maliit at lumang kusina si Isabela, naghuhugas ng mga plato. Habang naghuhugas, tumanaw siya sa bintana at naalala ang nakalipas na 20 taon. 20 taon na ang nakalipas. Ang 25 taong gulang na si Isabela ay lumabas mula sa isang malaking mansyon. Sa pasilyo, nakahilera ang mga matatanda sa pamilya. Sumigaw ang kanyang ama, Isabela, bumalik ka rito. Hindi lumingon si Isabela at nagpatuloy sa pagbaba sa hagdan. Anak, para ito sa kinabukasan mo, sigaw ng kanyang ina mula sa itaas. Anong masama sa arranged marriage? Mayaman sila at galing sa mabuting pamilya. Binuksan ni Isabela ang pinto. Ang kanyang lolo, si Don Eduardo del Rosario, ay bumaba mula sa hagdan na may tungkod. Apo, pakinggan mo muna si lolo. Kalmado ang boses ni Don Eduardo. Ayoko po. Hindi ko kayang magpakasal sa taong hindi ko mahal. Sagot ni Isabela. Darating din ang pagmamahal. Ang kasal ay at pagpapatuloy ng kanyang ama. Hindi po. Gusto kong piliin ang sarili kong buhay. Binuksan ni Isabela ang pinto at lumabas. Isabela, kapag umalis ka, wala kang mamanahin. Sigaw ng kanyang ama. Hindi huminto si Isabela. Isabela Santos, huwag ka nang babalik sa bahay na ito. Rinig niya ang sigaw ng kanyang ina. Makalipas ang ilang araw, nasa harap ng isang lumang kwartong paupahan si Isabela. Inabot sa kanya ng isang ahente ang susi. 5,000 ang deposito at 3,000 ang buwanang upa. Shared po ang banyo, turo ng ahente. Pumasok si Isabela. Isang maliit na kwarto at masikip na kusina lang ang laman. Dito na po ako. Tumango si Isabela. Pahiram ng ID mo para ma-process ko ang papeles, sabi ng ahente. Kinuha ni Isabela ang ID mula sa bag. Kailangan din ng proof of family tulad ng marriage contract o birth certificate. Wala po. Ulila na po ako, pagsisinungaling ni Isabela. Ganoon ba? Sige, ID na lang. Tumango ang ahente. Makalipas ang ilang buwan, nagtatrabaho si Isabela sa isang maliit na coffee shop. Pumasok si Paulo. Welcome po, bati ni Isabela. Isang Amerikano, sabi ni Paulo habang nakasandal sa counter. Mainit po ba? Tanong ni Isabela. Oo, mainit. Tinitigan ni Paulo si Isabela. Inihanda ni Isabela ang kape. Heto na po, inabot niya ang kape. May oras ka ba mamaya pagkatapos ng trabaho? Tanong ni Paulo. Bakit po? Yayain sana kitang mag-dinner, nakangiting sabi ni Paulo. Pagkatapos ng 6 na buwan sa maliit na kwarto ni Isabela, inilabas ni Paulo ang marriage application form. Isabela, pakasal na tayo. Inilatag niya ang form sa mesa. Pero Paulo, wala akong pamilya at pera. Maingat na sabi ni Isabela. Ano naman, hindi iyon mahalaga sa akin. Hinawakan ni Paulo ang kamay ni Isabela. Talaga? Tumingin si Isabela kay Paulo. Oo, gagawa pa ako ng kasulatan. Kumuha si Paulo ng papel at panulat. Ako, si Paulo Cruz,
ay nangangakong hindi kailanman gagawing issue ang kahirapan ni Isabela Santos. Pumirma si Paulo at inabot kay Isabela. Ayan, naniniwala ka na, nakangiting sabi ni Paulo. Tinanggap ni Isabela ang sulat. Salamat Paolo, ngumiti si Isabela. Sige, pumirma na tayo. Turo ni Paulo sa marriage form. Pumirma si Isabela, pumirma rin si Paulo. Pagkatapos ng kasal, nakaupo si Isabela sa sala ng kanilang maliit na apartment. Hindi pumapasok sa trabaho si Paulo at nakahiga lang sa sofa. Paulo, hindi ka ba papasok sa opisina? Tanong ni Isabela. Nakalive ako ngayon, sagot ni Paulo habang nanonood ng TV. Ganoon ba? Saan kayo pupunta? Dito lang sa bahay. Pagod ako. Nagpalit ng channel si Paulo. Makalipas ang ilang araw, nakahiga pa rin si Paulo sa sofa. Paulo, ang trabaho mo? Muling tanong ni Isabela. Nag-resign na ako. Walang ganang sagot ni Paulo. Ano? Nag-resign ka? Gulat na tanong ni Isabela. Oo, ayoko na sa kumpanyang iyon, sabi ni Paulo habang kumakain ng chips. E di maghanap ka ng iba. Mamaya na, magpapahinga muna ako. Nagpalit ulit ng channel si Paulo. Paano ang panggastos natin? Maingat na tanong ni Isabela. E di ikaw ang magtrabaho. Nagtatrabaho ka naman sa coffee shop, di ba? Hindi sapat iyon. E di maghanap ka ng ibang trabaho. Mag-grab driver ka o kung anuman. Hindi inaalis ni Paulo ang tingin sa TV. Makalipas ang ilang araw, lumipat si Lourdes sa apartment nila. Ma'am, bakit po kayo biglang? Gulat na tanong ni Isabela. Dito na ako titira, kasama ng anak ko. Inilapag ni Lourdes ang mga gamit niya sa sala. Pero masikip po dito. Ano naman kung masikip? Pamilya tayo. Umupo si Lourdes sa sofa. Hoy, ikuha mo ako ng tubig, utos ni Lourdes. Pumunta si Isabela sa kusina at kumuha ng tubig. Heto na po, inabot ni Isabela ang baso. Bakit ganito ka-cheap ang baso nyo? Wala ba kayong disenteng baso? Inirapan ni Lourdes ang baso. Simula noon, nagtrabaho si Isabela bilang katulong sa kusina ng isang restaurant sa umaga. Sa gabi, nagmamaneho siya bilang grab driver. 2:00 ng madaling araw, pagod na pagod siyang umuuwi. Tiningnan niya ang kanyang bank account at nakitang may pumasok na sahod. Unti-unti niya itong inipon. Makalipas ang ilang buwan, umuwi si Lourdes galing sa mall. Puno ng luxury shopping bags ang kanyang mga kamay. Ma'am, ano po lahat iyan? Gulat na tanong ni Isabela. Binili ko. Bakit? Inilapag ni Lourdes ang mga bag sa sofa. Saan po galing ang pera? Hindi makapagsalita si Isabela. Sa perang kinikita mo, may problema ba? Tiningnan ni Lourdes si Isabela ng masama. Makalipas ang ilang buwan, may kumakatok ng malakas sa pinto. Magbayad kayo ng utang, sigaw ng mga lalaki sa labas. Lourdes Cruz, Paulo Cruz, lumabas kayo. Lalong lumakas ang katok. Nagtago si Paulo sa kuwarto at nilak ang pinto. Pumasok naman si Lourdes sa banyo. Si Isabela ang mag-isang nagbukas ng pinto. Sino po sila? Tanong ni Isabela. Mga kolektor kami. Bayaran niyo ang utang ni Lourdes na 1,500,000. Tinulak ng isang malaking lalaki si Isabela. Babayaran ko po. 20,000 po kada buwan. Nanginginig na sabi ni Isabela. 20,000? Interes pa lang, mas malaki na dyan, sigaw ng lalaki. Pero babayaran ko po talaga. Gagawa po ako ng kasulatan. Kumuha si Isabela ng papel at panulat. Nanginginig siyang sumulat ng promissory note. Tinanggap ng mga lalaki ang sulat at pininturahan ng pula ang pinto. Alam mo na ang mangyayari kapag hindi ka nakabayad sa tamang oras, banta ng lalaki. Kinagabihan, naghuhugas ng plato si Isabela na may butas ang medyas. Pumasok si Lourdes sa kusina. Ang ingay-ingay mo. Gabi na, hindi mo pa tapos yan. Hindi ako makatulog. Inis na sabi ni Lourdes. Pasensya na po, ma'am. Yumuko si Isabela. Dahil sa iyo, kaya nagkakaganito ang buhay namin. Dinampot ni Lourdes ang isang plato. Ibinato ito kay Isabela. Umiwas si Isabela. Tumama ang plato sa pader at nabasag. Isang hamak na ulila na pumasok sa pamilya namin.
Ibinato ni Lourdes ang isa pang plato. Sa sala, nanonood lang ng TV si Paulo. Lumipas ang 15 taon, inipon ni Isabela ang lahat ng resibo ng pagbabayad sa utang ng kanyang biyenan. Napuno ang isang folder. Gumawa siya ng hiwalay na bank account para sa pag-aaral ni Sofia. Itinago niya ito sa pinakailalim ng drawer. Isang araw, naghuhugas ng mga palayok si Isabela sa kusina ng restaurant. Tinawag siya ng chef. Isabela, may naghahanap sa iyo sa labas. Sa akin po, nagangat ng tingin si Isabela. Oo, mga nakasuit. Mukhang importante daw. Sumenyas ang chef na tanggalin niya ang apron. Tinanggal ni Isabela ang guwantes at naghugas ng kamay. Paglabas niya, may 2 lalaking nakaitim na suit. Kayo po ba si Miss Isabela Santos? Naglabas ng business card ang isang lalaki. Tinanggap ito ni Isabela. Nakasulat ang Del Rosario Foundation Legal Department. Natigilan si Isabela. Kailangan po namin kayong sumama sa amin, sabi ng isa pang lalaki. Bakit po? Maingat, na tanong ni Isabela. Critical po ang kondisyon ni Don Eduardo Del Rosario, mahinang sabi ng lalaki. Si Lolo, nanginginig ang boses ni Isabela. Hinahanap po kayo ng chairman, kailangan na po nating umalis ngayon. Tiningnan ng lalaki ang kanyang relo. Bumalik si Isabela sa kusina at tinanggal ang kanyang apron. Chef, may emergency po. Kailangan ko na pong umalis. Kinuha ni Isabela ang kanyang bag. Sige, mag-ingat ka. Tumango ang chef. Sumunod si Isabela sa mga abogado. Isang itim na sedan ang naghihintay sa parking. Dito po, binuksan ng abogado ang pinto. Sumakay si Isabela sa likod. Umandar ang sasakyan. Kamusta po si Lolo? Tanong ni Isabela. Masama na po ang lagay niya. Baka po hindi na siya magtagal. Maingat na sagot ng abogado. Tumanaw si Isabela sa bintana. Pagkatapos ng 20 taon, muli niyang makikita ang kanyang lolo. Makalipas ang 30 minuto, dumating sila sa Del Rosario Medical Center. Dinala siya sa isang hiwalay na elevator, hindi sa regular na ward. Ito po ang penthouse, isang secret wing. Pindot ng abogado sa button, umakyat ang elevator, sa itaas, tahimik ang pasilyo. Isang nurse ang naghihintay at yumuko nang makita si Isabela. Dito po, nauna ang nurse. Binuksan ang pinto sa dulo. Sa kama, nakahiga si Don Eduardo na may oxygen mask. Lolo, lumapit si Isabela. Dahan-dahang iminulat ni Don Eduardo ang kanyang mga mata. Isabela, apo, dumating ka. Mahina ang kanyang boses. Lolo, ako po ito. Hinawakan ni Isabela ang kamay ni Don Eduardo. Patawarin mo ako. Hindi kita nahanap sa loob ng 20 taon. Nahihirapang huminga si Don Eduardo. Okay lang po, Lolo. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Isabela. May ibibigay ako sa iyo, apo. Tumingin si Don Eduardo sa abogado. Kinuha ng abogado ang isang makapal na sobre. Ito ang huling habilin ko. Lahat ng ari-arian ko, sa'yo ko iiwan. Inilagay ni Don Eduardo ang sobre sa kamay ni Isabela. Lolo, ito po, nagulat si Isabela. Ang Del Rosario Foundation, ang ospital, lahat ng shares, sa'yo na. Hirap na sabi ni Don Eduardo. Pero, Lolo, pinaghirapan niyo po ito habang buhay. Dapat lang na mapunta sa apo ko. Kanino pa ba? Hinigpitan ni Don Eduardo ang hawak sa kamay ni Isabela. Mabuhay ka ng masaya. Ngayon, pabulong na sabi ni Don Eduardo. Lolo, umiiyak si Isabela. Mahal kita, apo ko. Iyon ang huling salita ni Don Eduardo. Paglabas ng kuwarto, umupo si Isabela sa isang bench. Hawak niya ang sobre. Umupo ang abogado sa tabi niya. 5 taon na po kayong hinahanap ng chairman. 5 taon na po, opo. Pero dahil po itinago ninyo ang inyong pagkatao, nahirapan po kaming hanapin kayo. Ganoon po pala. Tiningnan ni Isabela ang sobre. Ang huling habilin po ay legal at kumpleto. Nakanotaryo na rin po. Salamat po. Yumuko si Isabela. Pag-uwi, itinago ni Isabela ang sobre sa ilalim ng kanyang mga gamit. Nakahiga pa rin si Paulo sa sofa. Saan ka galing? Tanong ni Paulo.
Maagang natapos ang trabaho. Maikling sagot ni Isabela. Ang hapunan. Nagpalit ng channel si Paulo. Ihahanda ko na. Pumasok si Isabela sa kusina. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Isabela sa isang private investigator. Ano po ang maipaglilingkod ko? Tanong ng investigador. Gusto ko pong ipasurveillance ang asawa ko. Anong impormasyon po ang kailangan ninyo? Ebidensya ng pangangaliwa at iligal na pagsusugal. Kalmadong sabi ni Isabela. Sige po, ang bayad po ay inabot ng investigador ang quotation. Tiningnan ito ni Isabela at tumango. Okay na po ito. Pumirma si Isabela sa kontrata. Pagkatapos ng isang buwan, tumawag ang investigador. Pumunta si Isabela sa opisina. Inabot ng investigador ang isang makapal na folder. Ito po ang mga litrato ng asawa ninyo na pumapasok sa motel kasama ang kanyang kabit. Binuklat ng investigador ang folder. Sa litrato, si Paulo at isang batang babae. At ito naman po sa sugalan, ipinakita ang isa pang litrato. Nakuha rin po namin ang kopya ng ledger kung saan umutang siya sa loan shark. Inabot ang dokumento. Nakasulat ang pangalan ni Paulo at ang halaga. Salamat sa inyo. Tinanggap ni Isabela ang folder. Kung kailangan niyo pa po ng dagdag na ebidensya, kaya po naming kumuha, sapat na po ito. Inilagay ni Isabela ang folder sa kanyang bag. Matapos alalahanin ang nakaraan, kinuha ni Isabela ang kanyang telepono mula sa likurang upuan ng sasakyan. Hinanap niya ang numero ni Attorney Marco Reyes, ang hepe ng legal department. Tinawagan niya ito. Hello, Attorney, sumagot si Marco. Ako ito, si Isabela Santos. Ma'am Chairwoman, ano po ang maipaglilingkod ko? Naging magalang ang boses ni Marco. Magpapadala ako ng mga dokumento sa inyo via fax ngayon. Anong mga dokumento po? Mga dokumento na magpapatunay na ako ang bagong chairwoman ng Del Rosario Foundation. Kalmadong sagot ni Isabela. Sige po, at pakikompile din po ang lahat ng hindi nabayarang bill ng pasyente sa VIP 702. Utos ni Isabela. 702 po, i-check ko po. Narinig niya ang pag-type ni Marco. Kolektahin niyo rin po ang lahat ng ebidensya ng panggugulo nila sa ospital. Ihahanda ko po ang CCTV footage at mga sinumpaang salaysay ng mga staff. Ipadala niyo po sa email ko sa loob ng 1 oras. Masusunod po, Ma'am Chairwoman. Ibinaba ni Isabela ang tawag. Kumuha siya ng lipstick at nag-apply habang nakatingin sa salamin. Sa bintana, tanaw na ang entrance ng VIP wing. Dahan-dahang lumapit ang sasakyan. Ibinalik ni Isabela ang lipstick sa bag at inayos ang kanyang upo. Ang kanyang mga mata ay matalim. Nandito na po tayo, Ma'am Chairwoman, sabi ng driver. Salamat, Manong. Bumaba si Isabela. Sa harap ng entrance, nakahilera ang mga executive ng ospital. Sabay-sabay silang yumuko. Matikas na naglakad si Isabela papasok. Samantala, sa pasilyo ng VIP wing, nagaganap ang isang malaking gulo. Hinarangan ni Paulo ang nurses station. Kapag hindi nyo inayos ang billing namin, makikita nyo, sigaw ni Paulo. Hinawi niya ang mga medical chart sa ibabaw ng counter. Nagkalat ang mga ito sa sahig. Gulat na tumayo ang nurse. Sir, kumalma po kayo. Kumalma? Bakit ako kakalma? Hinampas ni Paulo ang counter. Yumuko ang nurse para pulutin ang mga chart. Tinapakan ni Paulo ang mga ito. Ano bang ginagawa mo? Umalis ka diyan, sigaw ng nurse. Dinuro ni Paulo ang nurse. Lumabas si Lourdes mula sa kuwarto, tulak-tulak ang IV stand. Hoy, nurse! Sigaw niya. Bakit mo ginaganyan ang anak ko? Itinulak ni Lourdes ang IV stand. Bumagsak ito at lumikha ng malakas na ingay. Napalingon ng ibang mga pasyente. Lumabas ang mga bantay mula sa ibang VIP rooms. Anong nangyayari? Kanina pa maingay ang mga yan. Sa dulo ng pasilyo, dumating ang mga security guard. 6 sila, nakahilera. Pinalibutan nila si Paulo at Lourdes. Anong problema dito? Tanong ng isang guard. Anong problema? Kayo ang may problema, sabi ni Paulo.
Akmang hahawakan ni Paulo ang kwelyo ng guard. Sa sandaling iyon, lumabas si Attorney Marco Reyes mula sa likod ng mga guard. Ipinakita niya ang isang folder sa harap mismo ng mukha ni Paulo. Nasa loob nito ang isang complaint affidavit at isang demand letter. Ano to? Tinitigan ni Paulo ang folder. Isang reklamo para sa unjust vexation at disturbance of public order. Kalmadong sabi ni Marco. Ano? Reklamo? Sigaw ni Lourdes. Sa likod ni Marco, isang staff ang may hawak na camcorder. Umilaw ang pulang ilaw nito. Nakatutok ito sa kanila. Kinukunan niyo kami? Napaatras si Lourdes. Pangkolekta po ng ebidensya, sagot ni Marco. Kinuha ni Paulo ang kanyang telepono. Naka-speaker mode. Tinawagan niya si Isabela. Mahal, ngayon din, sigaw ni Paulo. The number you are trying to reach is no longer in service. Umalingaw-ngaw ang boses ng operator. Ano? Idinikit ni Paulo ang telepono sa tenga. Is no longer in service. Ulit ng operator. Nagtakip ng bibig ang mga nurse. Kakaiba. Kanina, switched off lang, bulong ni Paulo. Ibinulsa niya ang telepono. Sa sandaling iyon, ang pinto ng VIP exclusive elevator sa dulo ay bumukas. Dahan-dahan itong bumukas. Lumabas si Isabela. Kasunod niya ang Vice President at ang Board of Directors. Naglakad si Isabela sa gitna. Ang tunog ng kanyang takong ay umalingaw-ngaw. Ang mga guard at si Marco ay gumilid para bigyan siya ng daan. Lahat ay yumuko. Tumingala si Paulo, tumingin din si Lourdes. Si Isabela naglalakad patungo sa kanila. Isabela, bulong ni Lourdes. Isabela, kumurap si Paulo. Naglakad si Isabela ng may dignidad. Huminto siya 1 metro ang layo sa kanila. Tiningnan ni Lourdes ang suot ni Isabela, isang mamahaling business suit. Tiningnan niya ang mga executive sa likod. Isabela, humakbang si Paulo. Akmang hahawakan niya si Isabela. Mahal, anong? Isang guard ang mariing pumigil sa balikat ni Paulo. Aray, napaluhod si Paulo. Hoy, anong ginagawa niyo? Sigaw ni Lourdes. Hindi sila pinansin ni Isabela. Tumingin siya kay Marco at Sumeñas. Lumapit si Marco. Binuklat niya ang hawak na dokumento. Babagsakin ko ang utos para sa forced discharge ni Mrs. Lourdes Cruz mula sa VIP 702. Malakas na sabi ni Marco. Ano? Forced discharge? Sigaw ni Lourdes. Ang pasyenteng si Lourdes Cruz at ang bantay na si Paulo Cruz ay lumabag sa mga patakaran ng ospital at nanakit at ng insulto ng mga staff. Binasa ni Marco ang dokumento. Kaya, sa utos ni Chairwoman Isabela Santos ng Del Rosario Foundation, kayo ay agad na palalayasin. Chairwoman Isabela Santos. Nanlambot ang mga tuhod ni Lourdes. Bumagsak siya sa sahig. Imposible. Si Isabela, Chairwoman. Nagpumiglas si Paulo. Isang ulila si Isabela. Imposible. Dumura si Paulo sa sahig. Sinungaling kayo. Kinuha ni Isabela ang isang briefcase mula sa isang staff. Binuksan niya ito. Naglabas siya ng mga litrato. Si Paulo pumapasok sa motel kasama ang isang batang babae. Naglabas pa siya ng isang dokumento. Isang kopya ng utang sa isang loan shark para sa sugal. Malinaw ang pirma ni Paulo. Inihagis niya ang mga ito sa harap ni Paulo. Nagkalat ang mga ito. Paanong? Tinitigan ni Paulo ang mga litrato. Ang mga dokumentong iyan ay isinumite na sa korte noong nakaraang araw. Malamig na sabi ni Isabela. Bilang ebidensya para sa ating annulment. Tumingin si Paulo sa litrato. Hindi siya makapagsalita. Yumuko siya. Sumenya si Isabela kay Marco. Lumapit si Marco kay Lourdes, dala ang isang tablet. Ipinakita niya ang screen. Ito po ang listahan at halaga ng mga sinira ninyong gamit sa ospital, paliwanag ni Marco. Sa screen, nakasulat ang halaga, 11,500,000. Kasama na po dyan ang IV stand, mga chart, baso at menu. Idagdag pa po ang danyos para sa pananakit sa nurse na nagkakahalaga ng libong-libong-libong-libong. Ang kabuuan po ay 3,500,000.
Turo ni Marco. 3,000,000 at kalahati? Nanginginig ang boses ni Lourdes. Tumingin si Isabela sa staff ng billing. Kapag hindi iyan nabayaran bago maghating gabi, agad na i-freeze ang lahat ng bank accounts at ari-arian na nakapangalan kay Paulo Cruz. Utos ni Isabela. Opo, Ma'am Chairwoman. Yumuko ang staff at ituloy niyo ang pagsampa ng kasong kriminal. Opo, iproproseso na po namin. Agad na kumilos ang mga guard. Hinawakan nila ang mga braso ni Lourdes. Bitawan niyo ako. Sigaw ni Lourdes. Itinayo nila si Lourdes. Kilala niyo ba ako, ha? Nagpumiglas si Lourdes. Dinala nila siya papunta sa fire exit. Isabela, Isabela, sigaw ni Lourdes. 15 taon kitang binuhay. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Hindi lumingon si Isabela. Hinawakan din ng 2 guard si Paulo. Isabela, mag-usap tayo. Nagmakaawa si Paulo. Nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nanginginig ang kanyang boses. Itinayo nila si Paulo. Mahal, isipin mo man lang si Sofia. Sigaw ni Paulo. Naging yelo ang tingin ni Isabela. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko. Unang beses na nagsalita si Isabela kay Paulo. Isang taong kayang nakawin ang pambili ng uniforme ng sarili niyang anak ay walang karapatan. Malamig at mababa ang kanyang boses. Hindi na nakapagsalita si Paulo. Dinala na siya palabas. Isabela, parang awa mo na. Pabulong na narinig ang boses ni Paulo. Naging tahimik muli ang pasilyo. Hindi man lang sila nilingon ni Isabela. Humarap siya sa mga executive. Pumunta na tayo sa conference room, sabi ni Isabela. Opo, Ma'am Chairwoman, sagot ng Vice President. Nauna si Isabela. Tumayo sila sa harap ng elevator. Bumukas ito. Pumasok si Isabela. Sumunod ang iba. Huling pumasok si Marco. Sumara ang pinto. Umakyat ang elevator. Nagbulungan ang mga naiwan sa pasilyo. Siya pala ang bagong chairwoman. Akala ko ulila siya. Yun pala, isang heredera. Nagpanggap siya ng 15 taon. Nag-ayos na ang mga nurse. Bumalik sa normal ang lahat. Kinagabihan, sa opisina ng chairwoman sa pinakamataas na palapag, nakatingin si Isabela sa view ng syudad. Kumatok sa pinto, pasok. Pumasok si Marco, may dalang folder at USB. Inilagay niya ito sa mesa, ang mga ebidensya po ng iligal na pag-utang ni Paulo Cruz. Nandyan na lahat? Tanong ni Isabela. Opo, 5 taon na record, contact ng mga loan shark, lahat po, salamat. Tumango si Isabela. Naglabas si Marco ng isa pang dokumento. Ito po ang kaso ng tatay ko tungkol sa panloloko. Nangyari rin po ba ito sa ama ninyo? Tanong ni Isabela. Opo, 15 taon na ang nakalipas. Naloko po siya sa pagpiyansa sa isang kaibigan at naubos ang lahat ng yaman namin. Estudyante pa lang po ako ng abogasya noon at wala akong nagawa. Kaya po ba kayo pumasok sa legal department? Opo. Gusto ko pong tulungan ang mga biktima na tulad namin. Alam ko po ang modus ng mga taong tulad ni Paulo Cruz. Kaya kong patunayan ang lahat. Umaasa ako sa inyo, sabi ni Isabela. Bumalik siya sa mesa. Tiningnan niya ang mga dokumento. Sapat na ito. Uminom po muna kayo ng kape. Marami kayong nagawa ngayon. Salamat po. Tinanggap ni Marco ang kape. Ngayon, tingnan natin ang plano para sa reforma ng ospital. Binuksan ni Isabela ang isang malaking blueprint. Naglabas din si Marco ng mga dokumento. Kailangan nating dagdagan ang mga tao sa legal department, turo ni Marco. Mag-hire po kayo, sabi ni Isabela. At kailangan din po natin ng bagong audit team, sang-ayon ako. Tumagal ng mahigit 1 oras ang kanilang pagpupulong. Samantala, sa isang lumang motel sa labas ng syudad, nakaupo sa sahig si Paulo at Lourdes. Kasalanan mo lahat ito, turo ni Lourdes kay Paulo. Ako? Ikaw ang nagpumilit na magpa-admit sa VIP suite, sigaw ni Paulo. Kailan ko sinabi iyan? Kahapon, ikaw mismo ang nagpabook. Ginawa ko lang iyon kasi akala ko magbabayad ang asawa mo.
Sino ba ang mag-aakala na magkakaganito si Isabela? Ang bait-bait niya sa loob ng 15 taon. Kinuha ni Paulo ang kanyang telepono at tinawagan ng mga loan shark. Lahat nakablock. Bakit ayaw nilang sagutin? Humanap ka ng paraan, umutang ka, sigaw ni Lourdes. Ayaw nga nila akong kausapin. Ibinato ni Paulo ang telepono. Humiga si Lourdes. Ang malas-malas ko, tumahimik ka, sigaw ni Paulo. Dinampot niya ang isang bote ng alak at ibinato sa pader. Kasalanan lahat ito ni Isabela. Dumating ang isang text mula sa bangko. Isang withdrawal na R200,000 ang naganap sa inyong account. Remaining balance, A0. Ano? Nanlaki ang mata ni Paulo. Sumunod na text mula kay Angela. Babe, sorry. Papunta na akong Thailand. Kinuha ko na lahat ng pera sa account mo. Huwag mo na akong tatawagan. Nanginginig ang kamay ni Paulo. Yung babaeng iyon, anong nangyari? Tumayo si Lourdes. Tinakbuhan ako ni Angela. Dala lahat ng pera ko. Ano? Yung $100,000, yun na lang ang natitira sa atin. Alam ko. Sinabunutan ni Paulo ang kanyang sarili. Ibinato niya ang telepono sa sahig. Basag ang screen. Inuntog ni Paulo ang kanyang ulo sa sahig. Tumigil ka. Hindi ito ang oras para magkaganyan. Inalog ni Lourdes si Paulo. Kinabukasan, sa istasyon ng pulis, pumasok si Marco dala ang isang malaking kahon. Nandito po ako para magsampa ng kaso. Inilagay niya ang kahon sa mesa. Tungkol saan po ito? Pamemeke ng dokumento at estafa. Ang akusado po ay si Paulo Cruz. Inabot ni Marco ang complaint affidavit. May ebidensya po ba kayo? Nasa loob po lahat ng kahon. Pagkatapos ng ilang oras, may kumatok ng malakas sa pinto ng motel. Pulis, buksan niyo ang pinto, nagising si Paulo. Sino yan? Paulo Cruz, kapag hindi niyo binuksan, sisirain namin ito. Bam! Sinipa ang pinto. Pumasok ang 3 pulis. Ikaw ba si Paulo Cruz? Opo, inaaresto ka namin para sa kasong estafa at pamemeke ng dokumento. Inilabas ang posas. Teka, anong? Napaatras si Paulo. Clack! Ipinosas siya. Anong ginawa ng anak ko? Sigaw ni Lourdes. Sa presinto niyo na lang alamin. Dinala si Paulo palabas. Isinakay sa police car. Ma! Sigaw ni Paulo. Umalis ang sasakyan. Napaupo si Lourdes sa labas. Lumabas ang may-ari ng motel. Hoy! Bayaran mo muna ang upa niyo. 3 araw na kayong delayed. Wala akong pera, nagmakaawa si Lourdes. Pumasok ang may-ari sa kwarto at kinuha ang mga gamit ni Lourdes. Hindi ko ito ibabalik hanggat hindi ka nagbabayad. Isinara niya ang pinto. Napaiyak si Lourdes. Isang hapon, nakaupo si Isabela sa isang park. Kasama niya si Sofia na naka-uniforme at nagbibisikleta. Ma, tubig po. Inabot ni Sofia ang bote. Salamat. Pinunasan ni Isabela ang pawis sa noo ni Sofia. Ang ganda ng uniforme mo, anak. Salamat po sa inyo, ma. Ngumiti si Sofia. Tumunog ang telepono ni Isabela. Isang text mula kay Marco. Isang schedule para sa isang pagharap sa pulisya. Kailangan niyang umalis. Nagpaalam siya kay Sofia. Pagdating sa presinto, dinala siya sa isang interrogation room. Sa loob, nakaupo si Paulo. Naka-orange na damit ng preso at may posas. Pagkakita kay Isabela, lumuhod siya. Isabela, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nanginginig ang kanyang boses. Umatras si Isabela. Tumayo ka, malamig niyang sabi. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko sa loob ng 15 taon. Inilabas ni Isabela ang isang dokumento. Alam mo ba kung ano ito? Isang peking dokumento kung saan ginamit niya ang pangalan ng 17 taong gulang na si Sofia para umutang. Kahit pangalan ng sarili mong anak gagamitin mo. Galit na sabi ni Isabela, hindi ako iyan. Tingnan mo ang pirma, hindi ba sulat kamay mo iyan? Hindi na nakapagsalita si Paulo. Isang taong kayang nakawin ang pambili ng uniforme ng anak niya. Ano pa bang hindi niya kayang gawin? Patawad, umiyak si Paulo.
Sa tingin mo ba, ang sorry mo mabubura ang lahat? Sa labas, sa lobby, nakaupo si Lourdes. Ilang araw na siyang doon natutulog, marumi at gutom. Paglabas ni Isabela, tumakbo siya papalapit. Isabela, parang awa mo na. Bilhan mo ako ng pagkain. 3 araw na akong hindi kumakain. Umalis ka. Sinubukang lagpasan ni Isabela si Lourdes. Ngunit hinawakan ni Lourdes ang kanyang pantalon. Isang kanin lang, parang awa mo na. Bitawan mo ako. Mariing inalis ni Isabela ang kamay ni Lourdes. Kumuha siya ng 1,000 piso mula sa wallet. Ibinagsak niya ito sa sahig. Iyan na ang huli. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Tumalikod si Isabela. Pinulot ni Lourdes ang pera, umiiyak. Isabela, Isabela. Hindi lumingon si Isabela. Sa kabilang dako, tinanong siya ng pulis. May balak po ba kayong makipag-areglo? Wala po. Kahit po humihingi siya ng tawad, hindi po. Ipatupad niyo ang batas. Pumirma si Isabela sa isang dokumento na nagsasabing hindi siya makikipag-areglo. Lumabas siya ng presinto. Nakita niya si Lourdes na nakaupo pa rin sa sahig. Umiiyak. Pumasok siya sa sasakyan kung saan naghihintay si Marco. Sa loob ng sasakyan, tiningnan ni Isabela ang bintana. Nahirapan po ba kayo? Tanong ni Marco. Hindi, gumaan ang pakiramdam ko. Ngayon lang natapos ang 15 taong pagtitiis. Napakalakas niyo po, Ma'am Chairwoman. Kailangan kong maging malakas. Para kay Sofia. 1 taon ang lumipas. Sa lobby ng Del Rosario Medical Center, isang malaking banner ang nakasabit. Grand Opening, Pediatric Emergency and Trauma Center. Puno ng mga tao at media. Umakyat si Isabela sa entablado. Magandang umaga po. Ako po si Isabela Santos, ang chairwoman ng Del Rosario Foundation. Nagpalakpakan ang mga tao. Nagbigay siya ng isang talumpati tungkol sa mga pagbabago sa ospital, kung paano ang lahat ng kita ay muling inilaan para sa mga mahahalagang serbisyong medikal, lalo na para sa mga bata. Ang sentrong ito ay bukas 24/4 para sa lahat ng bata, lalo na sa mga batang mula sa mahihirap na pamilya na makakatanggap ng libreng lunas. Muling umugong ang palakpakan. Samantala, sa isang kulungan, si Paulo, pawisan at pagod, ay nagbubuhat ng mabibigat na kahon. Sa TV sa pader, ipinapalabas ang balita tungkol sa inaugurasyon. Nakita niya si Isabela sa TV, natigilan siya. Nabitawan niya ang kahon. "Hoy, Paulo Cruz, kumilos ka!" Sigaw ng guwardiya. Yumuko si Paulo at nagpatuloy sa trabaho. Nanginginig ang mga kamay. Sa isang eskinita, sa ilalim ng tulay sa Maynila, si Lourdes, nakaupo sa ibabaw ng mga karton, ay kumakain ng pagkain mula sa isang styrofoam container. Sa tabi niya, isang lumang diaryo na may malaking litrato ni Isabela sa front page. Tiningnan niya ito at umiling, saka itinapon. Pagkatapos ng seremonya sa lobby, isang nakaunipormeng si Sofia ang may dalang bulaklak. "Ma," tumakbo siya kay Isabela. "Anak, congratulations po, Ma." Inabot niya ang bulaklak. Niyakap ni Isabela si Sofia. Dumating si Marco. "Congratulations, Ma'am Chairwoman." "Salamat, Director Reyes." Ngumiti si Isabela at nakipagkamay. Nag-high five sila ni Sofia. Lumabas silang tatlo mula sa ospital. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanila. Isang bagong simula. Ang 15 taon na pagtatago ni Isabela bilang isang ulila ay natapos na. Mula sa isang inaaping manugang, siya ngayon ay isang iginagalang na chairwoman. Si Paulo ay nagbabayad para sa kanyang mga kasalanan sa kulungan. Si Lourdes ay namumuhay sa lansangan. Natanggap nila ang nararapat na parusa sa kanila. Hindi na alipin ng nakaraan si Isabela. Kasama ang kanyang anak na si Sofia at ang tapat na kasamang si Marco, hinaharap niya ang isang bagong bukas. Ang mga taon ng pagtitiis ay hindi na sayang. Para sa lahat ng dumadaan sa mahihirap na pagsubok, naway magsilbing inspirasyon ang kuwentong ito.
darating din ang araw na kaya ninyong tumayo at lumaban. Kung napakinggan ninyo ang buong kwento, mangyaring mag-iwan ng komento at sabihing, maganda ang kwento. Maraming salamat.